Ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pagkinig o pag-aaral na banal na salita na ating pinapainis. Kaya minamahal, handa po natin ating puso't isipan na mahal. Kaya bilang pagbibigay galang sa banal na salita po natin pinapainis. Sakit po hinihiling, minamahal, tayo muna po ipanandali ang punto mayo. At narito po, akin na po ibinibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Maganda nga po maminamahal. Kindly, magsimula po tayo sa panalangin upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo, maminamahal. Makisa po tayo. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamalapang Jesus, malapang minsan pa kami, malapang noon na nagsusumamo, malapang noon humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Dalangin po namin, malapang patuloy po kayong mangusap sa amin sa pamagitan ng mga salita. Tulungan mo po kami na hindi lamang maging tagapakinig ng mga salita mo. Tulungan mo kami maging tagatupad, malapang sa ganang amin, wala po kami magagawa. Idinadalangin po namin, Malapanginoon, lang sa po yung mga salita, Malapanginoon, matanim sa aming isip, matanim sa aming puso, at higit sa lahat, may isagawa po namin, Malapanginoon, at aming sinasabay lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pwede na po tayong makabalik sa ating upuan, maminamahal. Abang inihanda po natin ang ating talata dito sa 1 John 2:15 hanggang 17. Nais ko muna, maminamahal, na magbigay ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat karangalan sa ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Napakapalad po natin, mga minamahal, sa dami na naglilingkod sa Diyos ngayon, maminamahal. Tayo po ang tunay na naglilingkod sa tunay na Diyos. Amen. Napakaraming naglilingkod ngayon sa Diyos, maminamahal, pero ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay huwad na Diyos. Amen. At nagpapaabot po tayo ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor na sila nagpapatuloy ng mga sinimulaing gawain ng ating magulang sa ating Malapanginoon, ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang kanilang mga turo, ang kanilang mga aral, beloved assistant pastor Linacy Almeida, gayon din ang beloved pastor. At nagpapaabot po tayo ng taus-pusong pagbati sa mga minamahal, ng mga manggagawa, mga uwit, manunugtog, sa lahat ng ating mga beloved preachers na kasama po natin ngayon, sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran po natin, maminamahal sa iba't ibang lugar ng ating bansa at sa ating mga kapatiran dito po sa dako po ng Olongapo City. Purihin po ang ating Malapanginoon, maminamahal, at kindly, buksan po natin ang ating mga pambungad at talata dito sa 1 John chapter 2, verse 15. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. While sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating strategy, the strategy of Satan. The strategy of Satan. Mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, tandaan po natin, mga minamahal, noon, kahit ngayon, at sa darating na panahon, hindi po nagbabago ng strategy si Satanas para tayo po'y agawin sa kamay ng Diyos.
Amen. Kaya nga kung hindi mo alam yung tinatawag na strategy ni Satanas, mga minamahal, yung mga mahusay na paraan, pinakaparaan niya para tayo po'y madala sa kanyang kaharian, maagaw po tayo sa kamay ng Diyos. Isa po tayo sa magiging biktima ng dyablo kasi nakita niya napakahusay na paraan. Ito po'y makapangyarihang paraan. Bakit ang mga Kristiyano naagaw ni Satanas sa kamay ng Diyos? Sinabi ng banal na kasulatan, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay masasamang pita ng laman, masasamang pita ng mga mata, at kapalaluan sa buhay, at ito hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masasamang pitan niyaon, dadapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailan-kailan paman. Amen. Bakit, maminamal, napakabisa po ito pong tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, tsaka pride of life. Bakit napakabisa hanggang sa panahon? Hanggang sa panahon natin ngayon, napakarami po ang nawawala sa paglilingkod sa Diyos dahil sa tatlong parang ito ng dyablo. Tignan nyo, maminamal, ng panahon ni Adan at ni Eva, nandun na sila sa paradise. Nandun na sila sa paradise. Ang paradise, maminamal, ito po'y garden ng Eden. Kumbaga sa pagpasok mo nandun na yung pintuan ng langit eh. Garden lang yun eh, garden na yun eh, Garden of Eden. Pagpapasok ka doon sa pintuan, nandun na yung kaharian ng Diyos. Nandun na sila sa paradise, mga minamahal. Pero naagaw pa sila ng kalaban ng Diyos. Anong pinakamabisang paraan ng dyablo? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Sino ba naman, mga minamahal, ang aayaw pa doon sa napakagandang kalagayan? Biro mo, hindi ka na maghahanap buhay, yung buhay ni Adan at ni Eva. Hindi ka na maghahanap buhay, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mamamatay. Pag manghuli ka ng isda, lalapit ka lang doon sa dagat, lalapit na sa iyong isda, lulutuin mo na lang. Ang prutas, pipitasin mo na lang. Hindi ka na magtatrabaho para kumain. Hindi ka na kailangan magpatayin ng damit dahil walang malisya, innocent sila. Ito yung tinatawag na dispensation of innocence. Wala silang tinatawag na malisya. Wala silang damit, wala silang malisya, napaka-banal, napaka-sagrado ng kanilang isip, ng kanilang puso. Hindi sila nag-iisip ng masama. Pero makita nyo, maminamahal, ang pinundaya ni Satanas, maminamahal kay Adan at kay Eva, ay lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kaya binibigyan tayo ng babala, maminamahal. Amen. Kasi kung pati mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay madadaya ni Satanas sa tinatawag na pita ng laman, pita ng mata at kapalaluan sa buhay, wala nang pinaka-ignoramus, pinaka-BO, 8080, wala nang pinakamangmang sa lahat ng mga naging anak ng Diyos, kundi mga Kristiyano sa panahonan natin ngayon. Amen? Tignan nyo, maminamahal, sa Genesis 1 at Genesis 3, 1 up to 6. Basahin po natin, maminamahal, makikita po natin ang strategy ni Satanas dito po sa Genesis 3, 1 up to 6. Ito po sa Genesis chapter 3, verse 1 up to 6. Ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman panghayop sa parang nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa 5 punong kahoy sa halamanan?
At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay kakain kami. Tatapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain iyaon. Huwag ninyong hipuin, baka kayo mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos sa araw na kayo kumain iyaon, ay madidilat ang iyong mga mata ay kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumutsa siya ng bunga na iyon at kinain. At binigyan din niya ng kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Amen. 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 Maminamahal, pinagbawal ng Diyos na wag silang kakain ng tinatawag na punong kahoy na nakaalam na mabuti at masama. Lahat ng pagkain doon sa Garden ng Eden, sabi ng Biblia, ay makakakain kayo. Ngunit itong bungang kahoy na ito, kailanman ay hindi nyo pwedeng kainin. Sapagkat, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, dito po, susubukin ng ating malapang noon kung ang tao po, maminamahal, ay karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Kasi yung Garden of Eden, hardin lang yun. Wala pa sila sa kaharian ng langit, pero doon hindi na sila mamamatay. Sabi ng Biblia, wala silang kamatayan doon. Pero nakita nyo kung paano po tinukso ni Satanas, maminamahal, si Adan at si Eva. Ang sabi rito, nang makita ng babae na ang bungang kahoy ay mabuting kanin, nakalulugod sa mata. Ang tawag diyan, lust of the eyes. Nakalulugod sa mata. Ibig sabihin, bungang kahoy, hindi yan yung mansanas na inaakala natin. Hindi natin alam yan kung anong klaseng prutas. Basta, napakagandang tignan, nakalulugod sa mata. Pumasok agad yung lust of the eyes. Amen. At ang sabi pa, maminamahal, at ang kahoy na mananasa upang magpakapanta sa tao. Ito yung tinatawag, maminamahal, na lust of the eyes, or pride of life, magpapapantas. Sabi, nakita niya na ang punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mata. At kahoy na mananasa upang magpakapantas sa tao ay pumatas yan niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at ito'y kumain. Pumasok po, maminamahal, yung pita ng mata. Unang-una, pita ng laman, pita ng mata. Pangatlo ay yung kapalaluan sa buhay. Sabi, upang magpapapantas sa tao. Yun yung pride of life. Kaya sila po, maminamahal, ay kumain. At ang sabi ng banal na kasulatan, sila po ay pinalayas ng Diyos. Kung mababasa nyo pa ang mga sumunod na tagpo, maminamahal, mula sa verse 8 hanggang doon sa mga talata po sa hulihan, hanggang sa kaduludulong talata, dahil sa kanilang paglabag, maminamahal, pinalaya sila ng Diyos sa tinatawag na Garden of Eden. Amen! Kaya nga, tandaan po natin, mga minamahal, kailanman hindi nagbabago ang mga strategy ni Satanas. Kaya kung sa panahon natin ngayon, madadala ka pa ni Satanas, mawawala ka pa sa mahal na Panginoon dahil sa strategy ni Satanas, maminamahal, wala ng pinakamangmang sa lahat ng mga mangmang, kundi ang mangmang na katulad mo. Imagine, salit-saling lahi na yan, maminamahal, na wala na sila sa Diyos dahil sa tatlong paraan ng dyablo. Paulit-ulit na yan. Pero hindi pa rin natuto ang mga tao, mga minamahal. Amen. Kaya nga dito, maminamahal, sabi po rito, things to mark the strategy of Satan. Tandaan natin, maminamahal, ang mga strategy ni Satanas. Isa po sa strategy ni Satanas, maminamahal, yung he used the scripture. Ginamit niya yung mga salita ng Diyos. Mamaya mababasa po natin yan sa Matthew chapter 4. Gumagamit din siya ng talata. Kaya hindi porket may dalang Biblia, maniwala na kayo. Kaya nga, dun sa isang reliyon na bawal magbasa ng Biblia, ministro lang,
Yan ang pinaka number 1 taktika ni Satanas. Para oo ka lang ng oo. Amen ka ng amen. Hindi mo alam, gigilitan ka na sa leeg. Si Kristo tao, amen. Hindi mo alam, pag tinakil mo si Kristo bilang Diyos, wala ka ng puwang sa langit. Siya may-ari ng langit eh. Paano palabasin mo sa langit yung may-ari ng langit para pa makapasok ka? Pero paniwala mo si Kristo tao. Yan ang pinaka ignoramo sa lahat ng taong nabuhay sa mundo. Yung mga taong naniniwala si Kristo tao. Si Kristo nagkatawang tao. Kung hindi siya magkakatawang tao, lahat tayo papuntang impyerno. Without shedding of blood is no remission of sin. Yun ang pinaniniwala ng mga malalaking simbahan na may mga matutulis. Kaya nila pinatulis yung simbahan nila kasi pagdating daw ng rapture, parang spaceship yan, lulutang sa hangin. Yung simbahan mapunta sa langit, pero yung tao maiwan. Tandaan nyo mga minamahal, mabasa nyo ang Biblia, walang taong naniniwalang tao si Kristo ang aakyat sa langit. Wala. Dahil si Kristo ang may-ari ng langit. Kaya siya nagkatawang tao, gusto niya tayo lahat makapiling sa langit. Kasi without shedding of blood is no remission of sin. Saan ka makakakita ng ganun, mga minamahal? Grabe, sabi nga, walang dakilang pag-ibig kaysa rito ang ibigay ng isang taong kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Tinuring niya tayong kaibigan. Nagkatawang tao siya, namatay siya, mga minamahal, sa krus. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, magpapatawag ako ng 12 legions of angels para iligtas ako. Pero hindi siya tumawag ng 12 legions of angels. Alam ba isang legion, equivalent to 12,000 angels? Isang legion lang. Ang isang anghel, kayang pumatay ng 185,000. Nakasunod sa Biblia, 185,000 pinatay ng isang anghel. 12 legions ang kaya niyang tawagin pag siya'y tumawag sapagkat mga tauhan niya lang ang mga anghel. Pero hindi niya tinawag sapagkat gusto niya tayong maligtas. Sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan, wala tayong karapatang umakyat sa langit. Amen! Kaya yun ang mga dahilan nitong mga taong ito na hindi naniniwala si Kristo Diyos. Bakit daw si Kristo namatay? Bakit daw si Kristo walang nagawa? Bakit daw si Kristo pinako sa krus? Hindi naman napapako ang Diyos. Walang sentido komon. Bakit kaya kung hindi nagkatawang tao ang Diyos, walang aakyat sa langit kahit isa? Tignan nyo na namatay ang Malapanginoon sa Matthew chapter 27 verse 51 up to 53. Nung namatay ang Malapanginoon, doon lamang umakyat sa langit sila Abraham, yung mga matutuwid na tao sa Old Testament. Nabuksan ang libingan, tapos umakyat sa langit ang mga Old Testament saints, sila Abraham, sila Isaac, sila hindi man binanggit yung mga pangalan nila, pero sabi ito yung mga banal na mga noonang naglingkod sa ating pinakamamalapan. Ibig sabihin, nung hindi namatay ang Malapanginoon sa Kristo, hindi pa sila makaakyat sa langit. Pero nung namatay ang ating Malapanginoon sa Kristo, doon lamang umakyat sila sa langit. Nabuksan ang mga libingan at ang mga namatay ay umakyat sa langit. Amen! Ganon ka makapangyarihan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya nga, without shedding of blood is no remission of sin. Kung hindi mamamatay ang Diyos, maminamal, hindi nagkatawang tao ang Diyos para mamatay sa ating kasalanan. Sabi, walang kapatawaran ang ating kasalanan, hindi tayo aakyat sa langit. Kahit isa, walang pwedeng umakyat sa langit. Amen! Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tandaan niyo po, sabi ng Biblia, mga minamahal, things to mark the strategy of Satan. Una-una, paniwalain kang iisa ang Diyos, pero hindi siya nagkatawang tao. Yun ang mga strategy ni Satanas. Paniniwalain kang isa ang Diyos, pero hindi siya nagkatawang tao. Pangalawa, he used the scriptures,
gumagamit siya ng Word of God. Kaya kung mamaya sa susunod mga talata, Matthew chapter 4, verse 1 up to 11, lahat ng mga bersikulong ginamit niya sa malapang ng Kristo. Kasi kahit si Satanas, hindi niya nakilala na si Kristo ay Diyos. Si Satanas, nung nagkatawang tao malapang ng Kristo, hindi siya makapaniwala at hindi niya nakilala na si Kristo ay Diyos. Kaya tinukso niya. Kaya ang religion na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, yan ay sa panig ni Satanas. Kasi si Satanas, hindi niya rin nakilala na si Kristo ay Diyos nung nagkatawang tao siya. Kasi hindi yan malalaman ng kaisipan. Inilihim ng Panginoon yan, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan. Great is the mystery of godliness. Mystery yan. Hiwaga yan. Walang ibang makakaalam yan kundi ang mga taong binigyan ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero sa mga hindi nakalaan sa langit, hindi nakabukas yung isip nila sa mga ganyan na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya nga tingin nila kay Kristo, tao. Tapos nilagay sa pangalan. Nilagay yung pangalan nila, pangalan ni Kristo sa simbahan nila. Anong layunin? Para makapandaya. Nilagay mo sa simbahan mo, pangalan ni Kristo, tapos hindi ka naniniwala si Kristo Diyos. Anong layunin mo? Hindi iglesia ng Diyos yun, iglesia ng tao yun, dahil si Kristo tao. Amen? Ibig sabihin, talagang pandaraya. Pandaraya. Hindi ka naniniwala na si Kristo Diyos pero nakapangalan sa simbahan mo, si Kristo. Yan po ang malaking kamalian. Kaya dito po, mababasa nyo po, maminamahal. Tandaan nyo, isa pa sa pangatlong paraan ng Diablo, things to mark the strategy of Satan. Tandaan nyo ang tatlong bagay na strategy ni Satanas. Una-una, believing in one God. Ngunit, sabi rito, hindi siya nagkatawang tao. Pangalawa, he used the scriptures. Nagbabasa ng Biblia si Satanas. Kapag wala kang Biblia, hindi ka nagbabasa ng Biblia, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Biblia. Bumili kayo ng Biblia. Kung wala kang Biblia, benta mo bahay mo, bumili ka ng Biblia. Kasi papasok ka sa langit kahit wala kang bahay. Pero hindi ka pwedeng umakyat sa langit pag wala kang Biblia. Bumili kayo ng Biblia, mga minamahal. Amen? Basahin niyo ang Biblia. Sabi ng Biblia, Satan's used the scripture. Pag halimbawa, maminaman sa Satanas, alam ang Biblia, ikaw hindi mo alam ang Biblia, para kang lumalaban ng mano-mano. Ikaw, si Satanas may sandata, ikaw wala kang sandata. Paano ka lalaban sa makapangyarihan, tapos wala ka namang hawak kahit ano? Pero kapag may hawak ang banal na kasulatan, sabi ng Biblia, ikaw na ang pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa sapagkat kahit sa Satanas, hindi mananalo sa iyo pag may Biblia ka. Pag binabasa mo ang Biblia mo, lahat na nagbabasa ng Biblia, magsabing, praise the Lord! Kita mo, sabi ko sa inyo, maraming hindi nagbabasa eh. Parang pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, pinapain mo yung sarili mo kay Satanas. Tignan mo doon sa kanila, bakit hanggang ngayon din nila nakilala ang Diyos? Ministro lang pwedeng magbasa. Bawal sa kanila mamawak ng Biblia, baka masisiraan daw ng ulo. Parang yung kinagis ng reliyon natin, kaya hindi tayo pinagbasa ng Biblia, masisiraan daw tayo ng ulo. Pero totoo, pag nagbasa ka ng Biblia, malaman mo, ang graven images, kampo ni Satanas. Kaya Satanas pala yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ayaw pabasa sa'yo dahil matutuklasan mo ang turo nila, turo ni Satanas. Amen? Yun ang dahilan nun. Hindi pinag-uusapan niya, masira ka, hindi. Ginagawa lang tayong uto-uto. Amen? Pero ngayon, meron tayong freedom of religion, pero yung iba, ayaw gamitin yung freedom nila. Ayaw pa rin magbasa ng Biblia, ayaw bumili ng Biblia, ayaw magbuklat ng Biblia. Meron Biblia, pero ayaw magbuklat. Minsan lang, sa gawain lang makaririnig na salita ng Diyos, ayaw pang pakinggan. Parang ipinapain mo yung sarili mo kay Satanas pag ganun ka, mga minamahal. Parang gusto mo, Satanas, sa'yo na ako. Sa'yo ako. Pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Amen! Dito, bang minambasahin po natin ang Mateo 4:1 hanggang 11.
Sabi po ng Biblia, minamahal. Basahin po natin ang talata. Dito po sa Mateo Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 11, na magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Tatapot siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Na magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya ay sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Huling dinala siya ng tablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanyang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Yes, na magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 11, na magkagayoy iniwan siya ng dyablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Amen. Everybody shall praise the Lord. Pagkatapos umalis ang diablo, ang mga anghel naglingkod sa mga Panginoon. Ibig sabihin, pinakikita diyan ng mga anghel na ang tinutokso ni Satanas ay mismong Diyos. Yung mga anghel na naglingkod sa kanya. At ang kanyang pain, hindi nagbago si Satanas. Ang pain niya, lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life. Ano sabi niya rito? Sabi, at tinukso siya ng manunukso. At sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito'y maging tinapay. Yan po'y lust of the flesh. Pita ng laman. Biro mo, 40 days kang hindi kumain, natural. Bilang tao, magugutom ka. Lust of the flesh yan. Pita ng laman. Pero, alam mo, pag ikaw nag-fasting ng 40 days, bawal kang kumain ng tinapay. Amen. Dapat Diyos lang. Kasi pag kumain ka ng tinapay, katulad si Juan nito, nakasama ko nag-fasting sa Batangas. Kumain ng tinapay, kumain ng kanin, nag-bloating, muntik nang mamatay. Nag-bloating. Kasi magbo-bloating ka. Pag ikaw nag-fasting ng 40 days, dapat soup lang. Iinom ka lang ng juice. Soup, okay, kakain ka ng prutas, bawal kumain ng mga matitigas. Pero ito, nag-fasting ng 40 days sa mahal na Panginoon, akala ni Satanas, tao lang. Kaya tinukso niya, gawin mong tinapay itong bato. Sabi, kainin mo ang tinapay, gawin mong tinapay at kainin mo. Sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig